nasa topic pa rin tayo ng set apart. Hallelujah. Basahin natin ang ating key verse. First Peter chapter 1, verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Praise God, pagpalain po sa salita ng Diyos. Let's pray mga kapatid. Ama naming Diyos na siyang dakila sa lahat, minsan pa Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may bagbag na puso, Panginoon, humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, nilisin mo kami ng iyong banal na dugo, upang sa gabi nito'y maging karapat-dapat kami makinig at tumupad ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming po salamat, inaalay po namin ang gawain ito sa iyong nag-iisa at dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid, makakaupo na po tayo. Ang pag-uusapan natin sa gabi nito, mga kapatid, is godly relationship. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka bang godly relationship? Praise God. Basahin muna natin ang Genesis chapter 2, verse 24. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magkikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ephesians chapter 6, verse 1 to 5. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaot sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga alipin, magsitalima kayo sa inyong kayo sa mga ayon sa laman na inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Amen. Praise God. Ang relationship o godly relationship, mga kapatid, kailangan itong maging pundasyon ng ating buhay. Praise God. Mula sa ating pamilya, kung saan tayo pinanganak, sa iglesia, kung saan tayo nabibilang, mga kapatid. Lahat ng ito, every relationship is a gift from God. Lahat ng klase ng relasyon, mga kapatid, ay regalo po mula sa Diyos. An opportunity to glorify Him. Naniniwala ba kayo sa isang relasyon, kailangan pa rin nag-glorify yung Diyos? Amen? Ano mang klaseng relasyon yan, mga kapatid, dapat napaluluguran pa rin ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, tingnan natin, let's explore what God's Word teaches about relationship within families, marriages, church, friendship, and while keeping Christ as the center ng mga relasyon ito, mga kapatid. Una, pag-usapan natin marriage relationship, husband and wife. Sa lahat ng may asawa, magsabing amen. O ipasok na natin sa lahat ng mayroong karelasyon, magsabing amen. Wala. Kagaya ng ating binasa kanina sa Genesis chapter 2, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at
maglilisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Then Ephesians chapter 5, 25 to 28, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Praise God. Hallelujah. Marriage, mga kapatid, is God's design. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Na ang marriage, Diyos ang may akda nito. Diyos ang author nito, mga kapatid. A union where two become one. Kung saan, yung dalawa pinapaging isa. Kaya nga sabi ng Genesis, kapag ang lalaki mag-aasawa, iiwan niya ang kanyang magulang. At magsasama sila ng kanyang asawa bilang isa. Kaya sa mga lalaki, o husband, we are called to love our wives. Kung paano natin minamahal si Kristo. Praise God. Ang pagmamahal sa asawa, gaya daw ng pagmamahal natin sa Panginoong Kristo. Sacrificially and unconditionally. This means, mga kapatid, putting their wife's needs above their own. Sa isang relasyon, mga kapatid, na mag-asawa, kailangan ang lalaki, ibinibigay niya ang pangangailangan ng kanyang asawa. Agree po ba ang mga lalaki doon? Parang walang agree. Ano po? Nag-iiwan na daw siya. Praise God. Husbands, mga kapatid, obligasyon po natin na mahalin ang ating mga asawa kung paano natin minamahal din ang ating sarili. Sabi ng Efeso, mga kapatid. Praise God. Ganun din sa babae. Tinawag ang mga babae o mga asawang babae to respect and support their husbands. Submitting as the church, submit to Christ, mga kapatid. Sa mga babae naman, trabaho nyo na igalang ang mga lalaki. Agree po ba doon ang mga babae? Agree po ba doon yung mga lalaki ay babae? Tinawag din po tayo para suportahan ang ating mga asawa. Kaya sa mag-asawa, importante po na may nagsusuportahan kayo. No? Hindi yung nangangarap yung asawa mo lalaki tapos ikaw na babae ko kontra ka pa. Dami mo ang utang eh. Wala kang ang pera eh. Hindi mo ang magagawa yan. Hindi po ganoon. Dapat sa mag-asawa nagsusuportahan mo. Pag may nangarap na isa, suportahan mo yung pangarap niya. Hindi yung pinapatay mo yung pangarap niya. Pangarap na nga lang, papatayin mo pa eh. Suportahan mo na, mga kapatid. Kasi sa relasyon ng mag-asawa, kailangan nagre-reflect dito yung pagmamahal ni Kristo. Dapat yun yung nangingibabaw, mga kapatid. Praise God. Making it a powerful testimony to the world. Yung relasyon ng mag-asawa, kailangan maging itong testimonya sa mundo. Na patunay na merong Diyos, mga kapatid. Na anuman ang pinagdadaanan ng mag-asawa, praise God, ay patuloy pa rin kayong naglilingkod sa Panginoon. Anong kailangan nyo gawin? Pray together, daily as a couple. Manalangin kayong magkasama, mga kapatid. And resolve conflicts with humility. Pag merong hindi pagkakasundo, kailangan merong nagpapakumbaba. Hindi pwedeng pareho kayong mataas.
Kailangan merong marunong mag-step down at humingi ng tawad, seeking forgiveness and reconciliation, mga kapatid. Kailangan merong pag-aayos. Hindi magtatagal ang isang relasyon ng mag-asawa kung merong galit o hindi pagkakasundo. Kung meron kang inililihim o may tinatago ka, hindi yun maglalas, mga kapatid. Hindi tatagal ang relasyon niyo. Hindi yung pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. Kailangan maging tapat ka sa asawa mo, o sa partner mo, o sa karelasyon mo, maging siya, dapat maging tapat sa iyo. At kayong dalawa, maging tapat kayo sa Panginoon. Panigurado, mga kapatid, yung relasyon ninyong mag-asawa ay magtatagal. Panigurado yung relasyon ninyong mag-asawa, mag-flourish, mga kapatid. Lalago, titibay, mga kapatid. Praise God. Kaya, dapat mahalaga din po na pinipili talaga yung mapapangasawa. Sangayon po ba kayo? Importante at mahalaga po na pinipili ang asawa. Hindi porket gusto mo na siya na. Dapat talaga pinag-pray yan. Pinipili ang mabuti, mga kapatid. At kung po pwede, mga kapatid, kung magkakaroon ka man ng asawa o relasyon, dapat siguro kabalahin mo. Kauri mo. Kapananampalataya mo. Meron kayong isang paniniwala. Kasi ang Diyos, ayaw niya talaga na iba. Nung si Esau, nakipag-asawa sa ibang lahi, nagalit ang kanyang mga magulang. Kasi gusto nila, kalahi nila, o kapareho nila ng paniniwala at pananampalataya. Bihira lang po kasi magtagal ang mga ganyang relasyon. Bihira po. Maniwala po kayo. Kung hindi kayo ang madadala, kung hindi sila madadala, kayo ang madadala. Dalawang bagay lang po yan. Naalala ko nga din yung sinabi nun sa youth camp. Sa ano pa to, sa dating organisasyon. Pag ang anak daw ng Diyos at ang anak ng mundo nagsama, si Satanas at si Jesus nagiging ano po? Balay. Nagiging magbalay daw sila. Kasi yung anak niya, nakapag-asawa na hindi mananampalataya. Sabi ng Korinto, hindi pwede na nakikipamatok ang mananampalataya sa di mananampalataya. Kasi ang sabi ni Pablo, hindi naman pwedeng basta hindi pwede. Basta hindi pwede. Kaya kung maghahanap man kayo ng inyong mapapangasawa o makakarelasyon, ipanalangin nyo, makita nyo sa loob ng iglesia. Sa loob ng pananampalatayang ito. Praise God. Di, Pastor, matagal na kami. Dadala ko siya sa Panginoon. Sana, I pray na madala mo sa Panginoon. Mga kapatid. Praise God. Kaya, sa anumang uri ng relasyon, mag-asawa man yan, magkasintahan, dapat nalulugod ang Diyos. Yun lang ang pinaka-point, mga kapatid, ng isang relasyon, ng mag-asawa. Ang natataas lagi dapat ang Diyos. Praise God. Kapag hindi natataas ang Diyos sa relasyon nyo, tigilan nyo na yan. Maligo kayo. Ikalawa, mga kapatid, is parental relationship. Parents and children. Sabi ng Epeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo yung ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang lumangon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon
sa saway at aral ng Panginoon. Proverbs 22, verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda na siya, ay hindi niya hihiwalayan. Praise God. Mga anak, lahat ng anak magsabing amen. We are commanded to honor our parents. This is not just obedience, but also respect and gratitude. Mga anak, igalang daw natin ang ating mga magulang dahil ito'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Igalang daw natin ang ating mga magulang. No matter what. Anumang klase silang magulang. Mabuti man sila o masama sa paningin mo, ang utos ng Diyos, igalang mo sila. Dahil yun ang matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi porket ganun ang magulang mo, babastusin mo na. Hindi porket ganyan ang trabaho ng magulang mo, ikakahiya mo na. No, igalang mo pa rin sila. Praise God. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung nag-aaral ako. Tinanong kami ng teacher, para sa inyo, sabi niya, ano ang magulang ninyo? Meron daw sumagot nun, sagot niya, yung magulang ko, pokpokan. Magulang ko pokpok, sabi niya dun sa teacher. Hindi ko siya ginagalang. Sabi ko naman dun sa teacher na nagkwento, ako siguro masasabi ko dun sa batang yon, ang magulang para sa akin, pamalo. Kasi sila yung magtutuwid sa'yo pag nagkakamali ka. Sabi ko, bastos yung batang yon, hindi niya dapat ginaganon ng kanyang magulang. Ano man ang trabaho ng inyong magulang, ano man ang sitwasyon nila, mabuti man sila o masama, ibigay natin yung paggalang na nararapat, mga kapatid. Kasi matuwid yun sa harapan ng Panginoon. It doesn't matter kung anong nararamdaman mo sa magulang mo, igalang mo sila. Huwag mo silang sisigawan pag kinakausap sila. Magulang mo yan, irespeto mo yan. Dahil ito ang unang utos, sabi ni Pablo, na may pangako. Maraming utos ng Diyos. Marami. Pero isa sa utos ng Panginoon na may pangako, ang igalang ng ating mga magulang. Para ano? Sabi ng sumunod na verse, para yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malakol sa lupa. Gusto niyong mabang buhay? Parang ayaw niyong mabang buhay niyo. Kung gusto mo mabuhay ng matagal, sabi ng ni Pablo, sabi ng salita ng Diyos, igalang mo yung magulang. Maganda ba ang pangako ng Diyos? Kung gusto mo daw mabuhay ng matagal, igalang mo daw yung magulang. Lahat ng may respeto at paggalang sa kanyang magulang, pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Sa mga magulang naman po, especially sa mga tatay na nagpapalaki ng kanilang anak, palakihin po daw natin sila with love. Sabi ni Pablo, mga kapatid, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Raise our children with love, not harness. Discipline should guide children toward the Lord, not embitter them, mga kapatid. Mga magulang, palakihin natin ang maayos sa ating mga anak. Praise God. Turuan natin sila ng tama. Sabi nga ni Pablo, turuan niyo sila sa saway at aral ng Panginoon.
Kung kanina sinabi ko mga anak, huwag mong sigawan ang inyong mga magulang. Mga magulang, huwag natin palakihin sa sigaw din ang ating mga anak. Kasi madadala nila yan sa paglaki nila. Magalit tayo, paluin natin sila. Nasa Biblia naman yun. Turuan sila. Pero wag sa paraang magtatanim sila ng sama ng loob sa inyo. Kasi may mga magulang din naman, grabe talaga kung magalit sa mga anak. Praise God. Pero naniniwala ako sa pananampalatayang ito, walang ganung magulang. Lahat ng kanilang mga anak, tinuturuan nila ng tama at naayon mga kapatid sa aral ng Panginoon. Kaya mapalad ang anak na mayroong mananampalatayang magulang. Mapalad sila. Kasi bata pa lang sila, matuturuan na sila ng tama. Kaya pahalagahan natin ang ating mga magulang. Ganun din na tayong mga magulang, i-treasure natin ang ating mga anak. Pagpapala yan mula sa Diyos. Oo, matigas ang ulo niyan, pasaway. Pero at the end of the day, anak mo pa rin yan. Dapat kung anumang gulo o gulong mapasukan niya sa buhay, dapat nandun ka pa rin. Hindi dahil kukonsintihin mo siya, kundi nandun ka para sa kanya. Pag na-realize niyang mali siya, meron siyang malalapitan. Praise God. Sabi nga ni Master Henyo, kapag tinalikuran ka na ng mundo, pamilya mo lang naman ang mauwihan mo. Pag ayaw na sa'yo ng lahat, pwede kang bumalik sa pamilya mo. Yun lang ang mababalikan mo. Kaya pahalagan natin ang relasyon natin sa ating mga magulang. Pahalagahan natin ang ating relasyon sa ating mga anak. Parents, prioritize family devotion time to instill God's Word. Mas magandang bonding siguro ng pamilya yung devotion. No? Maglaan tayo ng oras dyan, mga kapatid, mga magulang, na tipunin natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, sama-sama tayong manalangin, mag-pray, mga kapatid, mag-aral ng salita ng Diyos. Praise God. Kaya noong pandemic, mga kapatid, talagang meron din siyang magandang naidulot noon. Kasi yung mga magpapamilya, hindi dahil hindi makapunta sa simbahan, sila mismo sa loob ng bahay nila, nagtitipon sila. Pero ngayon, nawawala na ulit yun. Kasi nagiging malaya na ulit. Kaya minsan napapaisip ako eh. De, joke lang. Pero sana maibalik yun. No? Sa mga magkakapamilya, na hindi yung yung pamilya, maibalik yung sama-samang pananalangin sa loob ng bahay. Praise God. Children, mga anak, practice honoring your parents by listening and showing gratitude. Kapag nakikinig ka pala sa magulang mo, nire-respeto mo na siya. Hindi yung ilang beses mo nang tinawag, hindi pa rin sumasagot. Wait lang. Clash kami, oh. Wait lang. May chinachat pa ako. Wait lang, may ginagawa pa ako. Kabastusan yun, mga kapatid, sa magulang. Pag tinawag ka ng magulang mo, sumagot ka kahit anong ginagawa mo. Hindi yung mamamaos na siya. Kaya minsan, sa kakatawag ng magulang, pag di pinapansin, hindi na magsasalita yung magulang. Either nagalit na yun o nagtatampo na yun. Pag hindi na nagsalita. Kaya mga anak, sa anumang paraan, lagi natin igalang, pakinggan, at pasalamatan ng ating mga magulang. Praise God. Meron tayong utang sa ating mga magulang. Sabi ng iba, wala, no meron. May utang tayo sa ating mga magulang.
Meron tayong utang na buhay sa kanila. We need to pay that debt, mga kapatid. Sa paanong paraan? Hindi naman lagi tungkol dito Hindi lagi tungkol dito, mga kapatid. Pakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Yun lang ang importante sa magulang. Makita nilang mahal sila ng kanilang mga anak. Makitang nire-respeto sila ng kanilang mga anak. Makitang pinakikinggan sila ng mga anak. Kaya sa mga anak, kagaya ko, irespeto at igalang natin ang ating mga magulang. Pangatlo, mga kapatid, church relationship. Sabi ng 1 Corinthians 12, mahaba ito, mga kapatid, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Isa-summarize na lang natin, mga kapatid. Lahat tayo dito sa iglesia, mga kapatid, ay iisa lang dapat sa Panginoon. Ano pa sabi ng Hebrews? At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga tudyo sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang iglesia, mga kapatid, dinescribe ito as a body of Christ, katawan ni Kristo, kung saan lahat ng miyembro o member nito ay merong role at merong purpose. Kagaya nga ng nabanggit ng Leaders Camp, mga kapatid, hindi lahat kamay, hindi lahat paa. Ang pangit naman siguro nun, no? Kung yung iglesia, puro kamay. Yung katawan, puro kamay. Ang pangit naman kung puro mata. Kaya lahat tayo may kanya-kanyang function. Lahat tayo may kanya-kanyang purpose, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, ay magkakapatid sa Panginoon. We are called to love, support, and encourage one another. Sa iglesyang ito, pamilya po tayo. Dapat nagmamahalan tayo. Dapat sinusuportahan natin ang bawat isa. Dapat ini-encourage natin ang bawat isa. Pag nakita mo nangangailangan ng iyong kapatid, tulungan mo, suportahan mo. Pamilya mo yan sa iglesia. Kung nakita mo nangihina ang iyong kapatid, encourage mo siya, palakasin mo siya, mga kapatid. Iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Alam niyo, may mga Kristiyano umaalis at tumatalikod sa paglilingkod dahil nararamdaman nila hindi sila belong. Nararamdaman nila hindi sila pasok, hindi sila hindi sila kapamilya. Kaya dapat lahat tayo dito, pamilya ang turing natin sa isa't isa. Kasi kapag pamilya ang turing mo, hindi mo pababayaan mag-isa lang siya sa tabi. Kakausapin mo siya. Susuportahan mo kung anong gusto niya. Ang church, mga kapatid, is a place of worship. Lugar ito ng pagsamba, pero lugar din ito ng paglago. Kailangan sama-sama tayong lumalago, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. At lugar din ito ng accountability. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. I-commit natin ang ating sarili sa mga gawain in serving in our church, mga kapatid. Kailangan lahat ng gawain, hanggat kaya natin, mapuntahan natin, madaluhan natin. Lahat ng church service, prayer meeting, Bible study, or Sunday service, kailangan puntahan natin. Sa mundo kasi, nakakapagod. Nakakapagod ang buhay labas sa iglesia. Nakakapagod ang buhay sa mundo.
At makukuha mo lang yung pahinga na gusto mo pag umuwi ka sa pamilya mo. Umuwi ka sa iglesia kung saan ka belong, mga kapatid. Pamilya tayo dito. Encourage and pray for one another. Ipanalangin natin ang isa't isa. Ipanalangin po hindi pagchismisan ang isa't isa. Ipag-pray natin ang isa't isa. Demonstrating the unity of the Spirit, mga kapatid. Ipakita din natin na nagkakaisa tayo sa iglesia nito. No? Ipakita po natin na mayroong pagkakaisa sa iglesia nito. Yung relasyon natin sa iglesia, pahalagaan po natin. Mahalin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Mahalin natin ang iglesia. Kagaya nga po ng lagi ko sinasabi, kasi pag nagkamali ka, ang unang napupuna yung iglesia, hindi naman ikaw. No? Pag nagkamali ka, ang pupunayin nila, hindi ikaw agad yung iglesia mo. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Yan ba ang tinuturo sa iglesia niyo? Yan ba ang tinuturo sa church niyo? Yan ba tinuturo ng mga pastor niyo? Pero kapag nakagawa ka ng mabuti, ang iglesia ang napapaluguran. Ang Diyos ang napapapurihan, mga kapatid, hindi ikaw. Vice versa. Kaya pahalagahan natin ang relasyon na meron tayo sa church. Mahalin natin ito. Mahalin natin, mga kapatid. Huwag natin i-taken for granted. Na kung kailan lang natin gusto magsimba, doon lang tayo magsisimba. Wala ako sa mood. Ang pagsisimba, hindi po nasa mood. Nasa mood ka man o wala, magsimba ka. At mag-attend ka, mga kapatid. Ipakita mo na meron kang relasyon sa iglesia ito at sa Diyos na pinaglilingkuran mo, mga kapatid. Pray for one another. Love one another. Bear one another. Kailangan mag-gets natin yung together thing. Na tayo, sama-sama tayo dito. Hindi natin nahayaan yung isa bumagsak. Hindi natin nahayaan yung isa bumalik sa pinanggalingan natin. Kung pwede natin harangin, harangin natin. Kung pwede natin pigilan, pigilan natin hanggang sa kaya natin. Huwag lang siyang mawala sa pamilyang ito. Pwede ko ba sabihin, walang mawawala sa pamilyang ito? Sama-sama tayo hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Sama-sama tayong naghihintay at habang naghihintay tayo, nagpupuri, sumasamba, naglilingkod, nakatapat sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Kapatid mo yan sa Panginoon. Mahalin mo yan. Mahal mo ba yan? Nakikita mo? Alam ko, pag dumadalo tayo sa iglesia, pag dumadalo tayo sa gawain, ang unang dahilan ng Diyos. Tama? Yun ang unang rason kung bakit tayo pumupunta. Pero, aminin man natin hindi, pag dumadalo tayo at nakikita natin ang ating mga kapatid, natutuwa tayo. Nagagalak tayo, nasisiyahan tayo. Makita lang natin yung ngiti ni Brother Bemben, masaya na tayo. Makita lang natin yung smile ni Brother Rodney, okay na tayo. Wala. Alam. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaapat, mga kapatid, friendly relationship. Sabi ng Proverbs, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay pinapanganak na ukol sa kasakunaan. And John 15:12-15, ito ang aking utos na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan.
Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinapakilala ko sa inyo. Praise God. True friendship is a gift from God. Yung totoong pagkakaibigan, mga kapatid, regalo ito ng Diyos. A godly friends, mga kapatid, loves at all times. Yung mga Diyos na kaibigan, nagmamahal yan sa lahat ng oras. Kaya importante, ulitin ko, nasabi ko na ito ng Leaders Camp, importante na pinipili natin ang ating mga kaibigan. Yung kaibigang maka-Diyos. Yung kaibigang totoo. Yung kayang magsalita ng totoo. Speak truth in love. Yung kaya kang sabihin, mali ka, brother. Mali ka, sister. Di tama yan. Yun ang hanapin yung kaibigan. Yung kaya kang i-real talk. Hindi ka kukonsintihin sa paggawa mo ng mali. Hindi ka titignan ng kahit alam ng mali, aayunan, mamo. Hindi tama yun. Hindi maka-Diyos na kaibigan yun. Ipapahamak ka nun. Pag alam mong mali, sabihan mo kaibigan mo. Pag hindi na tama ang kanyang ginagawa, sawayin mo. Kung talagang kaibigan ang turing mo sa kanya, kung talagang mahal mo siya sa Panginoon, dahil ang mga Diyos na kaibigan, mga kapatid, hindi ka pababayaan yan. Hindi ka pababayaang mapahamak. Tutulungan ka pa niyang lumago sa pananampalataya. Kaya importante na pinipili natin ang ating mga kaibigan. Hindi porket masaya silang kasama, okay na. Hindi porket nag-e-enjoy kayo tuwing magkakasama kayo, tunay na. Ang totoong kaibigan, kaya kang saktan. Hindi, pastor, ang tunay na kaibigan, hindi ka sasaktan. No. Ang tunay na kaibigan, kaya kang saktan. Para lang maitama ka. Pag alam ng mali, brother, tigilan na natin to. Sister, hindi tama to. Lahat tayo, mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang kaibigan. Piliin natin ang tama. Si Jesus, tinawag niya yung kanyang mga disciple na kaibigan. Showing us that friendship is rooted in love and selflessness, mga kapatid. Ang tunay na pagkakaibigan, rooted ito ng pagmamahal. Kaya kung rooted ito sa pagmamahalan, magiging totoo kayo sa isa't isa. Hindi kayo magpaplastikan, hindi kayo magkukunwari, hindi mo sasang-ayunan yung mali, itutuwid mo, itatama mo. Be intentional about forming friendship that honor God, mga kapatid. Pumili ka ng mga kaibigang kasama mong magbibigay palugod sa Diyos. Yung kaibigang sama-sama kayong nananalangin, yung kaibigang sama-sama kayong nagpupuri, yung kaibigang sama-sama kayong nag-aaral ng salita ng Diyos, yung kaibigang sama-sama kayong sumasamba. Yun ang magandang kaibigan. Pastor, hindi na kami makikipagkaibigan sa labas. Mamaya, sasagutin nila yan.
Kasi 1 minute na lang, late na ako sa trabaho ko ngayon. Be a friend who points other to Christ. Maging kaibigan ka na dinadala mo siya sa Panginoon. Hindi mo po siya dadalhin kung saan-saan. Maghanap po yung kaibigan, yung dinadala ka sa simbahan. Maghanap ka ng kaibigan yung dinadala ka sa tamang daan sa Panginoon. Huwag yung kaibigang maloko, kung saan-saan ka dadalhin. Huwag yung kaibigang walang magagawang maganda sa buhay mo. Sabi nga ng Korinto, di ba? Ang masama kasama, sumisira ng mabuting, ano po? Mabuting attitude. Sumisira ng Kaya sa mga magulang, payo po, kilalanin din ninyo yung mga kaibigan ng anak mo. Sa mga magulang dito, kilalanin niyo po yung mga kaibigan ng mga anak mo. Importante din po yung sa magulang. Sino kaibigan mo? Sino nanay niyan? Sino tatay niyan? Si mama, ano, judgmental? Porket terorista yung kaibigan ko, terorista. Si mama talaga. Di porket ISIS sila, ISIS na ako. Hindi pa, sa ngayon. Kung mangingin ng mga kaibigan mo, hindi magtatagal, marunong ka na rin tumagay. Kung umuusok yung bunganga ng mga kaibigan mo, hindi magtatagal, marunong ka na rin magpausok ng bibig mo. Kung mga kasama mo, mga kaibigan mo, ginagawang almusal ang pagmumura, hindi magtatagal, marunong ka na rin magmura. Kung ang mga kaibigan mo, salbahe, walang respeto sa magulang, darating yung araw, hindi ka na rin marunong rumispeto sa magulang mo. Kaya mahalaga po na pinipili natin at binabantayan natin mga magulang ang mga kinakaibigan ng ating mga anak. Hindi yung paghihigpit. Hindi yung paghihigpit. Gusto mo lang malagay sa maayos ang anak mo. Sino mga kaibigan natin? Sino po? Humanap tayo ng kaibigang maka-Diyos, mga kapatid. Yung tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Lastly, mga kapatid, yung relationship natin sa Diyos. Matthew 22:37-40, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya mo sa sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya'y magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Relationship with God, the source of all healthy relationship. Kung maayos ang ating relasyon sa Diyos, magiging maayos ang relasyon natin sa lahat. Our relationship with God is the foundation for all other relationships. Kung malalim ang ating relasyon sa Diyos, naniniwala po ako, magiging okay ang ating relasyon sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak,
sa ating iglesia, sa ating mga kaibigan. Love the Lord with all our heart, soul, and mind. And when you prioritize Him, He will shape your relationship. Kapag ang Diyos ang inuna natin sa lahat, kapag siyang pinrioritize natin, mga kapatid, uhubugin niya ng tama ang ating mga relasyon. Aalisin niya ang dapat niyang alisin. Abide in Christ. Manatili tayo sa Panginoon. For apart from Him, wala po tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kahit gaano tayo kagaling, katalino, pag walang Diyos sa buhay natin, wala po. Hindi tayo magaling, hindi tayo ganun kalakas, mga kapatid. Manatili tayo sa Panginoon. Pahalagaan natin ang ating relasyon sa Diyos. Lahat po tayo, merong kanya-kanyang relasyon sa Panginoon. Iba yung relasyon ko sa Diyos. Iba yung pakikipagrelasyon ko sa Diyos. Hindi tayo pwedeng pare-pareho. Iba-iba tayo ng pakikipaglalim ng relasyon sa Panginoon. Kung papansin ninyo, sa Old Testament, pag pinapakilala ng Diyos, sinasabi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Pwede namang sabihin, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Pero bakit ang pagpapakilala sa Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob? Bakit po? Iba-iba kasi yung relasyon nila sa Diyos. Si Abraham, iba ang relasyon niya sa Diyos. Si Isaac, iba ang relasyon niya sa Panginoon. Maging si Jacob. Lahat tayo mayroong iba't ibang klase ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Maaaring yung relasyon ko, hindi ganun ka-close sa Panginoon. Pero ikaw, napaka-close mo sa Lord. Sana ko. Close sa Lord. Iba-iba, mga kapatid. Kaya, panatilihin natin maingat ang relasyon natin sa Diyos. Pwede kong sabihin, siguro masira na ang lahat. Huwag lang ang relasyon ko sa Diyos. Kasi hindi naman nahayaan ng Diyos yung relasyon ko sa asawa ko masira, kung maayos ang relasyon ko sa Kanya. Hindi niya siguro hayaang masira ang relasyon ko sa aking magulang kung inaayos ko ang relasyon ko sa Kanya. Hindi niya hayaang masira ang relasyon ko sa aking anak kung inaayos ko ng mabuti ang relasyon ko sa Kanya. Hindi liko ang Diyos, mga kapatid. Pero pwede natin sabihin, masira ng lahat, wag lang ang relasyon ko sa Panginoon. Kasi kapag maayos ang relasyon ko sa Diyos, naniniwala ako magiging maayos ang relasyon ko sa lahat. Paano natin mapapanatiling maayos ang relasyon natin sa Diyos? Spend daily time in prayer. Walang relasyong nagtatagal ang hindi nag-uusap. Wala. Subukan mo hindi kausapin yung asawa mo. Kahit 5 minutes lang, may dragon na nagwawala na. 5 minutes pa lang. Hindi ka magsalita. Pag tinawag ka, hindi ka umibo. How to train a dragon, may lalabas. Kaya importante ang nag-uusap sa isang relasyon. Without communication, may chaos. Kaya importante po na nag-uusap. Kahit magkagalit kayo, mag-usap kayo mag-asawa. Huwag niyong puputulin yung communication. Kahit nagtatampo kayo sa isa't isa, mag-usap kayo. Dear, kumain ka na? Di pa? At least nag-uusap kayo. No? Importante yun na nag-uusap. Kapag hindi na kayo nag-usap, wala na, hindi natatagal yan.
Subukan niyong hindi kausapin yung karelasyon nyo. 1 year, huwag niyong kausapin. One day nga lang, mamu. Huwag mong kausapin eh. Ang Diyos pa kaya. Alam niyo, gustong-gusto ng Diyos na kinakausap siya. Gustong-gusto yun ng Panginoon. Kaya kahit nasaan tayo, magbigay tayo ng panahon kausapin siya. Para mapanatili natin maganda ang relasyon natin sa Panginoon. Seek God guidance in your interaction with others. Praise God. Lagi mo hingin ang patnubay ng Diyos. Kung paano ka ba makikipag-interact sa mga tao, sa ibang tao. Hingin mo ang guidance ng Panginoon, mga kapatid. Because every relationship we have, whether as a parent or as a child, spouse, friend, or a church member, kailangan mag-reflect ang pag-ibig ng Diyos. Anumang klaseng relasyon yan. Relasyon sa magulang, sa anak, sa kaibigan, sa asawa, sa relasyon, maging sa iglesia, kailangan nakikita po ang pag-ibig ng Panginoon. When we follow God's design for relationship, kung susundin natin, mga kapatid, yung design ng Diyos sa relasyon, we not only glorify Him, but also we become a light to the world. Kapag sinunod natin yung tamang relasyon na ginawa ng Diyos, hindi lang siya napapapurihan, nagiging ilaw din tayo sa madilim na mundo ito. Ano sabi ng Matthew? Makikita nila ang inyong liwanag at i-glorify nila ang inyong Ama. Let's commit, mga kapatid, to building relationship that honor God and draw others to Him. Mag-build tayo ng relationship na ang na-honor ay ang Diyos, hindi tayo. Ano mang klaseng relasyon yan? Ulitin ko, magulang, anak, kaibigan, asawa, kapatid, iglesia man yan, dapat ang na-honor ay ang Diyos. Examine natin ang ating mga relationship. Examine po natin ang ating mga relationship. Rooted ba ito ng pag-ibig? Are they rooted in love? O baka, anong sinabi ni Pastor Romel nung nakaraan? Yung puso lang ng damdamin? Ano po? Infatuation? Baka ganun lang yung pag-ibig natin. Wala. Kailangan rooted dito ng totoong pag-ibig. Examine natin ang ating mga relationship, mga kapatid. Forgiveness, mga kapatid. Kailangan sa relationship may forgiveness. Hindi pwedeng wala ito. At kailangan meron din itong truth of God's Word. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Kung saang part tayo nahihirapan sa ating relationship. Pwede ka naman humingi ng tulong sa Diyos eh. Kung nahihirapan ka sa relationship mo. Ask God. Ang unang mong lapitan ng Diyos bago ka lumapit sa iba. No? Ulitin ko. Bago ka lumapit sa iba, kung nahihirapan ka sa relationship mo, lumapit ka muna sa Diyos. Diyos muna ang lapitan mo. Hallelujah. Make time to strengthen at least one relationship in your life. Kung magbigay ka ng panahon at oras, kung alam mong mahina yung relasyon mo sa magulang mo, gumawa ka ng paraan para mapatibay mo. Kung alam mong mahina ang relasyon mo sa anak mo bilang magulang, gumawa ka ng paraan para maayos ang relasyon mo sa anak mo. Sa kaibigan mo, sa asawa mo, maging sa kapatid mo sa Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid, a godly relationship is the source of all healthy relationship. Yun lang ang pinaka-bottom line ng lahat. Ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Bakit part ito ng set apart ng holiness? Kasi iba tayo makipagrelasyon.
Hindi tayo gaya ng makikipagrelasyon sa mundo. Iba yung klase ng relasyon na gusto nila sa gusto ng Diyos. Kaya kailangan ng ating pakikipagrelasyon, mga kapatid, ay banal din. Hindi ito fleshly o lust, desire, relationship, mga kapatid, kundi ito ay holy and godly relationship sa Diyos. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Praise God. Kung meron po kayong mga tanong, malaya po tayong magtanong habang ibigay ko yung pagkakataon sa ating mga pastor. Sino po may tanong? May tanong po ba? Kung wala po kayong tanong, okay lang po. Meron po ba? Walang tanong. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Tumayo tayong lahat kung wala po tayong tanong at binibigay ko sa ating mga pastor ang pagkakataon para kunin ang ating mga prayer requests.